Alam mo yung pakiramdam na parang ginagawa mo naman lahat? Hindi ka na masyadong nagmi-milk tea, hindi ka na basta-basta nag-o-online shopping. Mas pinipili mo na mag-jeep kaysa mag-grab. May spreadsheet ka pa nga minsan. Pero pag tiningnan mo yung savings mo, wala pa ring 100k. At hindi mo maintindihan kung bakit. Minsan naiisip mo, ako ba ang may problema? Bakit yung iba parang kaya? Bakit kahit anong tipid ko, parang kulang pa rin? Kung ganito ang nararamdaman mo, gusto kong linawin agad. Hindi ka bobo sa pera. Hindi ka pabaya. At hindi ka malas. Baka hindi ikaw ang problema. Baka may mali lang sa paraan na tinuro sa iyo. At hindi ito simpleng tungkol sa disiplina. Kasi karamihan sa atin ang tingin sa pag-ipon parang math lang. Mas maliit ang gastos kaysa sa kita. So technically, dapat may naiipon. Logical naman. Pero ang hindi natin napapansin, hindi lang numbers ang kalaban. Psychology. Pwede kang magtipid ng magtipid. Pwede mong bawasan ang mga small expenses mo. Pero kung ang system mo mali, mauubos at mauubos pa rin ang natitira. Kasi karamihan sa atin ganito ang approach. Gagastos muna, titingnan kung may sobra, tapos doon pa lang mag-iipon. At doon pa lang medyo dihado ka na. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang utak natin wired para ubusin ang available. Kapag may nakikita tayong natitirang pera, ina-adjust natin ang normal natin. Nung mas maliit ang sahod mo, kaya mo naman. Nung tumaas, mas naging komportable. Nung tumaas ulit, may konting upgrade. Hindi ka naging maluho. Nag-adjust lang ang standard mo. At habang gumagalaw pataas ang standard mo, gumagalaw din pataas ang baseline ng gastos mo. Tahimik lang. Hindi isang malaking luho, maraming maliliit na okay lang to, maraming deserve ko naman, at unti-unti nawawala ang difference. Sandali, kung totoo to para sa'yo, mapapansin mo na hindi issue ang effort. Ang issue ay design. At dito pumapasok ang mas uncomfortable na part. Nagtitipid ka, pero wala kang malinaw na sistema para sa 100k. Ibang-iba ang gusto kong makaipon sa may proseso akong sinusunod. Kapag walang automatic system, ang savings nagiging emotional. Kapag pagod ka, mas madali kang gumastos. Kapag stressed ka, mas madaling mag-order. Kapag malungkot ka, mas madaling mag-check out. Hindi dahil irresponsable ka, kundi dahil ang pagtipid ng walang structure umaasa lang sa mood. At ang mood, hindi stable. May buwan na motivated ka, may buwan na pagod ka lang talaga. Kapag doon nakabase ang pag-iipon mo, parang tumatakbo ka sa treadmill. Pagod, pero walang usad. Gawin nating malinaw. Kung gusto mong maka 100k sa loob ng isang taon, kailangan mo ng around 8,000 plus kada buwan. Hindi siya maliit, pero hindi rin imposible. Ang tanong, may rule ka ba na mauuna ang ipon? O ang rule mo ay kung may matira? Magkaiba ang dalawang yan. Kapag nasa huli ng pila ang ipon, lagi siyang kulang. Pero kapag trinrato mo ang savings na parang fixed expense, parang renta, parang kuryente, parang internet, nagbabago ang dynamics. Hindi ka na umaasa sa disiplina. Umaasa ka sa structure. At ang structure, hindi napapagod. Pero kailangan din natin maging honest. Hindi lahat ng struggle sa 100k ay system lang. Minsan, margin ang problema. May difference ang tipid at margin. Ang tipid, binabawasan mo ang gastos. Ang margin, pinapalawak mo ang pagitan ng kita at gastos. Kung 18k ang net income mo, at 16k ang fixed expenses mo, 2k lang talaga ang breathing room mo. Kahit gaano ka kadisiplina, may limit. At walang masama doon. Hindi ito kakulangan sa mindset. Minsan, structural talaga. Minsan, kailangan talagang taasan ang income, paunti-unti, strategically.
skill upgrade, better negotiation, side income na align sa energy mo. Hindi hustle culture. Expansion lang ng space. Kasi kung masyadong masikip ang financial space mo, kahit anong tipid, parang nagtataboy ka ng tubig habang may butas ang timba. So, paano mo sisimulan? Hindi dramatic, hindi extreme. Una, mag-automate ka. Kahit 2,000, kahit 3,000. Pero ilagay mo siya sa hiwalay na account na hindi mo madaling galawin. Gawing default ang pag-iipon, hindi ang paggastos. Pangalawa, tingnan mo ang malalaking gastos mo. Minsan, hindi milk tea ang problema. Minsan, lifestyle commitments na hindi na aligned. Pangatlo, bigyan mo ng malinaw na purpose ang 100k. Emergency fund ba? Security? Freedom to say no? Kapag may purpose ang numero, nagiging mas totoo siya. At kapag may safety ka, mas malinaw ka magdesisyon. Mas hindi ka basta-basta magpapanik. Mas hindi ka agad kakapit sa trabahong hindi ka masaya. Iyon ang tunay na value ng 100k. Hindi status, hindi flex, security. Gusto kong iwan ka sa isang thought. Ang pag-abot sa 100k ay hindi test kung gaano ka kadisiplinado. Test siya kung gaano ka ka-aware. Aware sa habits mo, aware sa structure mo, aware sa limits ng income mo, aware sa psychology mo. Kapag malinaw sa iyo ang design ng system mo, hindi mo na kailangan sisihin ang sarili mo. Inaayos mo lang ang paraan, unti-unti, at darating ang punto na mapapansin mo na lang. Hindi na 20k, hindi na 40k. Tuloy-tuloy na siyang lumalaki. Hindi dramatic, hindi overnight, pero real. Kung ngayon nagtitipid ka at parang wala pa ring nangyayari, baka hindi ka kulang sa effort. Baka inaayos mo pa lang ang foundation. At kapag matibay ang foundation, darating ang 100k. Hindi dahil sinuwerte ka, kundi dahil naging mas malinaw ka. At minsan, clarity is more powerful than discipline. Dahan-dahan lang, pero tuloy-tuloy.